Welcome to the Miracle Hour podcast, where you can experience the life-changing message of healing, freedom, blessing, and salvation. As God's end-time prophet and apostle shares to you the heart of the Lord, here's our host, Apostle Renato D. Carillo. Let us hear the Lord today speaking to us. Revelation truth na merong pamagat na how not to lose your faith. And the Lord said, Simon, Simon, indeed, Satan has asked for you that he may sift you as wheat. Verse 32, but I have prayed for you that your faith should not fail. And when you have returned to me, strengthen your brethren. But I have prayed for you that your faith should not fail. So rito po malinaw. Dahil it is talking about faith. At ang sabi niya, your faith must not fail. Question. Bakit hindi po dapat mag-fail ang ating faith? Bakit hindi dapat mawala ang faith natin sa Diyos? Mark 11:22. Number one reason, because the Lord is looking for our faith. Hinahanap po ng Panginoon yung ating pananampalataya. Araw-araw, oras-oras, mayat-maya. Luke 18:8. Second, for without faith, we cannot please God. Wala pong pananampalataya sa Diyos, hindi malulugod ang Diyos sa atin. Sayang po yung pagdalo, sayang po yung pagiging anak ng Diyos, sayang po yung pagtatrabaho, pagninegosyo, pag-abroad, pagsakay ng barko, sayang po yung pag-aaral, sayang po yung pagmiministeryo, sayang po lahat. For without faith, it is impossible to please God. Third, because we receive God's promises through faith. So, ang sabi po ng Romans 4:16, tinatanggap daw po natin ang kaganapan ng mga pangako ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. So that it become grace. Upang siya po'y maging grasya ng Diyos. Hindi natin effort, hindi natin merit, kundi awa ng Diyos. We receive God's promises through faith. Na lahat po ng pangako ng Diyos sa atin ay mararanasan natin, tatanggapin natin sa atin sa pamamagitan ng pananampalataya. And what is faith? Faith is looking to God. Faith is believing God's promises and claiming it. And faith is what? Obeying God. Fourth, why we must not lose our faith? Because God is our priority and we love Him. Dahil ang ating pong priority ay Diyos. Kaya ang sabi ron, have faith in God. Hindi sa pera mo, sa bank account mo, sa negosyo mo, sa trabaho mo, sa gobyerno, sa Amerika, sa Russia, sa China, sa bilyonaryo, sa boksingero, o mga boksingero, o kung sino pang tao. Have faith in God. Dahil siya po ang ating priority. At mahal natin siya. Amen. Mark 12:30, you shall love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your soul, and with all your strength. Psalm 37:4, delight yourself in the Lord your God, and He will give you the desires of your heart. Delight yourself in the Lord your God. It's the Lord. Not things, not money, not any person, but the Lord. Galatians 5:6. Love empowers faith, and faith work because of love. Fifth, why we must not lose our faith in God? Because it is our proof that we obey God. Siya po yung ating basihan. Siya po yung nagpapatibay, nagpapatotoo na sumusunod tayo sa Diyos. James 2:26. 6.
Why we must not lose our faith in God? Because the just shall live by faith. Romans 1:17. The just shall live by faith. Ang mga anak ng Diyos, ang mga taong matutuwid ay dapat mabuhay sa pananampalataya. 7. For we are commanded to walk by faith and not by sight. Inutusan po tayo ng salita ng Diyos na lumakad sa pananampalataya at hindi sa mga bagay na nakikita. Kasi po yung nakikita at yung pananampalataya magkaawayan. Kaya ang sabi ng Lord kay Martha, have I not told you to believe and see the glory of God? To believe, that is faith. And see the glory of God. Hindi niya po sinabing, see. And after you have seen something, then believe. Dahil yung pong seeing ay isa pong bahagi ng ating senses. At hindi pwedeng magsama yung senses at yung faith. Because faith is supernatural, senses is natural. 8. For our faith will be always tested. Why we must not lose our faith in God? Sapagkat yung atin pong pananampalataya, lagi pong nasusubok. Basahin niyo po Bible mula lumang tipan hanggang bagong tipan. Wala riyang isang anak ng Diyos kahit isa ang hindi po nasubok ang pananampalataya. Lahat po ng mga anak ng Diyos, paulit-ulit yung atin po mga faith ay masusubok. Wala pong exempted. Inuulit ko po, walang exempted. Lahat ang faith po ay masusubok. Paulit-ulit. 1 Peter 1:6 and 7, James 1, verse 2, up to 7. For our faith will be always tested. Wala po siyang panahong pinipili, walang oras na pinipili. Siya po'y palaging nasusubok. Hindi pwedeng hindi siya masubok. Inuulit ko po, walang exempted. Lahat po ay dadaan sa pagsubok ng pananampalataya. Walang exempted. Lahat. Now, how not to lose your faith? Paano po hindi mawawala ang ating pananampalataya? As the Lord said, your faith must not fail. Number 1, live a blameless life. Mabuhay po tayong may malinis na buhay. First Thessalonians 5:23, I pray to God that your spirit, soul, and body may be preserved blameless up to the coming of our Lord Jesus Christ, the rapture of the church. We must live a blameless life. Ang ibig pong sabihin, yung ating spirit, soul, and body ay nakakonsecrate sa Lord, nakatalaga sa Kanya. Hiwalay tayo sa sistema ng mundo. Yung ating isip, malinis, yung ating paningin, malinis, yung lalabas sa bibig po natin, salita ng Diyos at ayon sa mga salita ng Diyos. Ibig sabihin, tayo pa yung nabubuhay na walang sala, matuwid, malinis, nagaya ng Panginoong Jesucristo. 1 Timothy 2:15 is, diligently present yourself to God. A workman need not to be ashamed, but rightly dividing the word of truth. Maging masikap daw po tayo at maging masinop, determinado, na palaging iharap ang ating sarili sa Diyos na malinis. Nabubuhay sa katotohanan. Romans 12:1 and 2, I beseech you, brethren, by the mercies of God, that you present yourself as a living sacrifice unto God. Holy, acceptable, which is your reasonable or spiritual service. Araw-araw daw po dapat nating iharap ang ating sarili sa Diyos, malinis, walang bahay dungis, na siya nating katanggap-tanggap na pagsamba, paglilingkod sa Diyos. At wag na raw po tayong umayon sa takbo ng mundong ito, verse 2 ng Romans 12, kundi magbago tayo ng kaisipan upang araw-araw alam po natin kung ano po ang perfect will ng Diyos sa buhay natin at tayo po'y nabubuhay sa perfect will ng Diyos sa buhay natin.
How not to lose your faith? Second, fix your eyes on Jesus. Hebrew 12:2. Fix your eyes on Jesus. Ang ibig pong sabihin nito ay meron tayong unbroken fellowship sa Lord. Lagi tayong may intimacy sa Kanya. Lagi tayong merong communion, deep communion. Siya po yung priority natin. Hindi dumadaan ang isang araw na hindi po tayo nakikipagniig sa Panginoon. Dahil alam natin, in Him we live and move and have our being, Acts 17:28. Na kung wala siya, wala tayong magagawa. Kung paano tayo dapat umiinom ng tubig araw-araw para i-preserve yung ating health, i-sustain yung ating strength. Araw-araw dapat ganyan po ang nagaganap sa atin at sa Panginoong Jesucristo. Lagi tayong may encounter sa Kanya. Lagi natin siyang nararanasan. Para yung kaluluwa po natin laging satisfy. Dahil siya po ang living water at bread of life. Lagi tayong busog sa Kanyang presensya, sa Kanyang pagmamahal, sa Kanyang kaluwalhatian, sa Kanyang biyaya, patnubay, pag-iingat, gabay. Third, we must live a life of prayer and fasting. Isa po itong powerful expression ng faith Buhay na puno ng pananalangin at pag-aayuno. Kita niyo ang ehemplo ng Lord. Walang tigil na nag-aayuno at nananalangin. Matthew 9:15, sinabi ng Lord na ang mga alagad niya ay dapat nag-aayuno. Kung paano siya ay nag-aayuno. Kaya ang pag-aayuno po, hindi po isang doktrina ng isang fellowship. Siya po yung utos ng Diyos. Sabi niya, yung mga anak ko, mga alagad ko, mag-aayuno yan. Kung paano ako yung nag-ayuno. Kaya nga ang term na ginagamit po niya sa Matthew 6, ay salitang, when you pray, ang ibig mong sabihin, in-expect niya, lahat po yung mag-aayuno. When you pray, niya sinabing, if you pray, na siya po'y conditional. It was a privilege, responsibility. When you pray, when you fast, that's it. Amen. Isa pong tungkulin na dapat akuin na tumulad sa kanyang ehemplo. Luke 2:36-38. Nakita niyo po si Ana, matanda na. Nabubuhay sa pananalangin, pag-ahil at pagsamba. Hindi umalis sa templo araw at gabi. At siya po ay so much privilege na nakita po ang Panginoon. Kasi talaga ang nangyari pag nabubuhay ka sa pananalangin at pag-aayuno sigurado makikita mo ang Lord. Colossians 4:2. Devote yourself in prayer. Devote yourself in prayer. Huwag lang po tayong magpatuloy na nananalangin, kundi maging devotion po natin ang panalangin, ang pag-aayuno. Ang ibig po sabihin, hindi pwedeng dumaan ang isang araw na hindi tayo nananalangin. We are devoted to God in prayer. Romans 12:12, be faithful in prayer. Ano man daw po yung ating kalagayan, sitwasyon, pakiramdam, sitwasyon, mabuhay raw tayo sa panalangin, magpakatapat po tayo sa Diyos, lagi tayong manalangin. Lalo na kung yung ating pong faith ay nasusubok. Lalo na kung marami na pong binibiktima si Satanas na buhay. 1 Thessalonians 5:17, pray without ceasing. Ano pong ibig sabihin? Hindi ka na babang tatrabaho, hindi ka na magninegosyo, hindi ka nakakain, hindi ka natutulog. Of course not. Ano pong ibig sabihin ng pray without ceasing? Ito pong ibig sabihin, be in the attitude of prayer. Alam mo lang ginagawa mo, yung spirit mo nagkukommune sa Diyos. Ang tawag ko po unbroken communion, communication, intimacy, fellowship with God. Ano pong ibig sabihin? Kagaya, na ako po yung nakasakay sa sasakyan. Kahit ako po yung nakasakay, yung spirit ko po nagpipray. Naliligo ako, spirit ko nagpipray. Ano pong ibig sabihin? Ginagawa mo yung tungkulin mo sa mundong ito, para sa karangalan ng Diyos, ayon sa kanyang mga salita,
But at the same time, nasa diwa ka ng pananalangin. You make prayer a habit, alive. 1 Peter 4:7, malapit na po ang wakas ng mundo. Sabi po ron, maging seryoso po tayong manalangin. Maging seryoso, magpapagbantay, masinop. Palaging nananalangin. Lahat po ng mga anak ng Diyos, mula lumang tipan at bagong tipan, nag-aayun at nananalangin. Wala po kahit isa ang hindi nag-aayun at nananalangin lahat. Bahagi po yun ng ating relasyon sa Diyos. How not to lose your faith? Number 4, live a life of praise and worship. Ayan. Live a life of praise and worship. Mabuhay ka sa palantigin ng pagsamba at pagpupuri sa Diyos. That is how you keep your faith alive, active, strong, solid, unshakable, immovable. Fifth, be God's conscious. Na spirit mo lagi nagko-commune sa Lord. Lagi mo siyang kinakausap, pinupuri, pinaparangalan, nasamba. Iniisip mo siya. Inaalala. Yun po ang God's conscious. Acts 4:13. Psalm 37 verse 4. 2 Corinthians 3:16-18. 6. Live a life of obedience. Nagkaroon po tayo ng buhay na puno po ng pagsunod. Na pag sinabi pong puno ng pagsunod, hindi tayo namimili ng susundin. Kundi ano po inuutos niya, sinusunod natin. Ayaw man ang pakiramdam natin, against man yung bulsa natin at pitaka natin, against man yung negosyo natin, against man yung diablo, yung hireling, yung kulto, kung sino pa, sumusunod tayo sa Diyos. Ang ibig po sabihin, hindi tayo nabubuhay sa pakiramdam, sa takbo ng pangyayari, sa nagaganap sa paligid natin, ang kinabubuhay natin ay yung inuutos ng Diyos. Yun po ang ibig sabihin. Ano man po kalagayan natin, sumusunod tayo sa Kanya. Ecclesiastes 12:13 and 14. Wala po tayong reservation, wala tayong time out, wala tayong sinasabing, sana lang muna kasi may problema ako, dami ko pang aayusin, dami ko pang babayaran, dami ko pang bibilin, kukunti yung kita sa negosyo ngayon, kukunti yung customer sa kanilang Lord. So wala pong ganun, hindi life of obedience yun. Ang pagsunod po ay walang time out. Season or out of season, any season, we always obey God. Dahil ito po ang reason why we were created, to love and to obey God. This is our whole responsibility to God. Ecclesiastes 12:13 and 14. Malakay 3:8-12. Hindi po tayo nag-iikapot, naghahandog lang sa Diyos pag napakayaman na natin, dami ng customer negosyo natin, laki na ng sweldo natin, nakapag-abroad na tayo, lahat ng dapat bayaran na, bahay, kotse, lupa, ilaw, tubig, matrikula, yung budget okay na. No. Kahit dumadaan tayo sa pagsubok, patuloy tayong nagtatithe. Amen? Patuloy tayong nag-o-offering. Amen? Yun po yung buhay na puno ng pagsunod. Kaya naman, yung biyaya naman natin, wala ring time out. Seven, how not to lose your faith? Meditate His Word day and night, night and day. Bulay-bulayin natin ang mga salita niya, mga pangako niya, araw at gabi, gabi at araw. Ganun sabi na Romans 10:17, faith comes by hearing and hearing by the Word of God. Kaya pag lagi mong binubulay-bulay ang salita ng Diyos, yung faith mo laging buhay. Because faith comes by hearing and hearing by the Word of God. Kung ang mundo po, ang kanya pong kagalakan ay kasalanan, ang kagalakan natin ay bulay-bulay ng salita ng Diyos araw at gabi. Joshua 1:8. Ano pong sabi niya kay Joshua, patay na si Moses, papalit ka. At para maging matagumpay ka, anong sabi niya? This book of the law shall not depart out of your mouth, but you shall meditate it day and night.
Ano po ang reason? That you may observe or obey to do according to all that is written in it. So then, you shall make your way prosperous, and then you shall have good success. Bulay-bulayin mo ang salita ko araw at gabi upang masunod mo ang mga utos ko. Nang sa ganon, magtagumpay ka, sumagana ka. Pag lagi kang nasa faith, lagi kang nasa kasaganaan, wala pong dry season sa Diyos. Wala. Alala ko na kami po yung nagpunta po ng San Antonio, Texas, pagkatas ko po magturo sa mga tao po ron, sa mga Amerikano, mga Pilipino. Then naglakad po kami doon sa Riverwalk. Ama ko si John sa San Antonio, Texas, USA. Riverwalk, kasi river nga po yun, so you walk, kaya ang tawag sa kanya Riverwalk. Ginawa nilang tourist spot po yun. Sa tagiliran niya, mga hotel, restaurant, mall. So naglalakad ka. So lakad. Yan, nakita pa kami puno. Ito po yung river. May puno po rito. Nakatagilid po siya. Ay, hindi naman siya bumabagsak sa river. Sinabi po ng tourist guide na 400 years na po yung puno ron. 400 years. Marami na po siyang bagyo, lindol na dinaanan, hindi po siya bumigay. Ang tawag nila miracle tree. Hindi na po pinabunot. Para maging testimony na siya 400 years na. Pero nakatayo. At ang reason po kasi, yung ugat niya po, ang lalim ng baon dun sa lupa. Kaya hindi po siya masira. Ang lalim ng baon. Ang salita ng Diyos tayo baunan ng malalim sa espiritu mo, kaluluwa at katawan, purihin. Walang bagyo't lindol ang pwede magtagumpay sa'yo. Walang gawa ng diablo yung pwede maglugmok sa'yo. Hallelujah. Proverbs 4, verse 20 to 22. My son, give attention to my words. Yan. Incline your ear to my sayings. Do not let them depart from your eyes. Keep them in the midst of your heart. And this is the promised reward. For they are life to those who find them, and health to all their flesh. Hindi lamang po mananatiling matatag ang faith natin, kundi yung blessings ng Diyos ay isa sa ating buong katauhan. Dahil ang salita niya may dalang buhay at kalusugan sa lahat ng bahagi ng ating katawan. Tignan yung Panginoon sa Kristo, hindi nagkasakit kahit minsan. And yet, yung panahon po niya at kulturang inalalagay niya talamak po kasalanan at naglipa na po sakit karamdaman at buhay na buhay ang diablo. Pero siya po yung perfect. At kahit minsan na hindi po nagkasala at hindi nagkasakit, paano po yun? Puno po ang puso niya at buhay ng salita ng Diyos. Puno ng glory ng Diyos. Itong dalawang ito ay nag-consume po sa kanya. My son, give attention to my words. So, paano po natin i-enjoy po itong life na ito at saka itong health na ito? Sabi, health to all their flesh. Healthy yung buto mo, utak mo, kornea mo, retina mo, lapay mo, abdo, baga, bituka, ilong, earwax, eardrum, gilagid, lalamunan. Lahat ng bahagi ng katawan mo yung healthy. Yun po ang sabi rito. So, paano mo i-enjoy yung perfect health na yan? Kahit anong panahon. Number 1, give attention to His Word. Attention. Ay pong sabihin nun, attentive ka, hindi ka palingalinga. Kung sa ibang fellowship ay wala kang hawak na cellphone. Matama kang nakikinig doon sa nagtuturo sa sinasabi niya. Yung mind mo ay nakapokus sa sinasabi ng nangangaral. Kung nagbabasa ka ng Biblia, ganun din yung ginagawa mo. Wala kang pakialam sa distraction sa paligid mo. Yung attention mo ay nandoon sa Diyos, sa salita niya. Sa pinangangaral sa'yo, sa pinanonood mo sa telebisyon, sa oras ng himala. Pinakikinggan mo sa radyo, sa oras ng himala. Attention. Attentive ka. Hindi ka
Nag-create na maraming movement. So, attentive ka. Para kang rebulto na may nakapokus doon sa salita ng Diyos. 100% attentive ka. Dahil pag hindi ka attentive, kahit gaano kaganda yung prophecy, kahit gaano kalakas ang glory, wala. Nanakawin ng diablo lahat yan. Hindi ka malikot sa upuan. Hindi ka nakikipagkwentuhan sa katabi mo. Attentive ka nakikinig. Give attention to my words. Amen. Incline your ear to my sayings. So attentive ka, na sinisiguro mo na yung salita ng Diyos, na naintindihan mo, napakinggan mo ng malinaw. Maliwanag sa iyo yung revelation. Maliwanag sa iyo yung promise blessing. Maliwanag sa iyo yung instruction. Na-catch up ng tenga mo, ng spiritual ears mo. Do not let them depart from your eyes. So lagi mong binabasa. Lagi mong inuunawa. Kaya nga lagi kong sinasabi, pag meron pong words na nabanggit ang tatay, ang lingkod na siya po yung revelation, underline that in your Bible. So ang ibig ko pong sabihin, siguruhin mo na nakapture nito yung iyong paningin. Na meron kang marker, ina-underline mo yan para hindi mo miss, hindi mo makalimutan. Do not let them depart from your eyes. Kaya nga, pakaganda na yung bahay natin, puno ng Word of God. Yung calendar, puno ng Word of God. Yung frame, Word of God. Diyan yung mga libro, puro Word of God. Bible, Word of God. Mga DVD, CD, makikita mo dyan yung mga pamagat, revelation ng Diyos yun, prophetic word yun, Word of God. Ay, saka tabihin, Word of God. Nag-create ka ng atmosphere, ng glory at ng faith, victory, open heaven sa buhay mo, sa gitna ng makasalanan at problemado at taghihirap na mundong ito. Do not let them depart from your eyes. Keep them in the midst of your heart. So may ilalagay lang po siya sa puso natin. Pag binigyan natin ito ng attention, dininig natin ito ng matama at binulay-bulay po natin araw at gabi. Saka siya maitatanim sa puso. Naunawaan niyo na po ako kung bakit lagi kong sinasabing, hindi sapat na nakarinig ka. Pakinggan mo ng maraming ulit. Intindihin mo para maitanim sa puso mo. Hindi naman pwede na itanim mo na yung buto roon sa lupa tapos wala ka nang gagawin. Didiligan mo pa yan. Papaarawan mo pa yan. Bubungkalin mo pa yung paligid niya para walang lumabas na mga damo. Is that right? Ito yung lagi kong sinasabing maraming nasasayang na salita. Kasi minsan lang pinakinggan. Paglabas niya, wala na. Hindi naman naitanim Hindi na napansin, sinasabi ko sa mga may sakit, paglabas niyo po riyan, dumaan kayo sa bookstore, kunin niyo po yung mga healing scripture dyan, yung mga testimony, marami kong teaching tungkol sa healing, para yung faith nyo po ma-build up at yung confession nyo po ay faith-filled confession para yung healing ninyo ay mag-manifest at mapanatili ninyo. Hindi pupunta lang po kayo rito, pagka magaling na wala na, mawawala po yun. Dapat matanim sa puso mo yan. Ano pong buto yung mamumunga malibang itanim mo? Wala. Nakita nyo na po ngayon, ang dami na pagpala sa isang gawain, yung iba po yung naghihirap, nangungutang. Yung iba po'y tumatanggap ng bahit lupa, walang pinaghirapan. Ano pagkakaiba nun? Natanim sa puso niya Yung isa po, nakarinig lang. Naniwala po kayo sa akin, ito po Word of God. Pag natanim sa puso mo yan, kahit saan ka pumunta, namumunga yan, inaakay ka yan sa tagumpay. Kapag dumating yung laing ng diablo sa isip mo, lalabas sa bibig mo yung pangako na kasi may nakatanim May nakatanim, ilalabas ng labi mo. At pag diniklara mo na yung naitanim sa puso mo, purihin pa ng kapalit ng bunga, blessing. Eight, how not to lose your faith. Share the Lord wherever you go. Lagi natin i-share ang Panginoon saan man po tayo magpunta. Mark 16:15-20, Matthew 28:18-20, and Proverbs 11:30. Ibig sabihin, araw-araw, may sinisharean tayo.
Araw-araw may kinakausap tayo. Naalala ko po, nang bumiyahe po kami na nakalipas, patungo po ng Nasugbu, Batangas. So nag-stop over po kami sa isang supermarket para bumili po ng tubig. Bumaba po ako. Hanggang nagpunta akong restroom, nagugas po ng kamay. So nag-share po ako. Nagbigay po akong brochure sa counter, sa mga empleyado, yung naglilinis ng restroom. Tawan-tawa po sila. Grabe po yung kagalakan ko. Napasalamat po sila. Para sila nakatanggap ng kayamanan. Naiyak po ako sa tuwa. Nagpapasalamat pa po sila. Yan pong ibig sabihin, kahit saan tayo makarating, sinishare natin ang Lord. Palengke, school, bus, jeep, tricycle, elevator, mall, kalsada, tahanan. Saan po tayo makarating? Place of business, aeroplano, barko, terminal, port, kahit saan. We share the Lord. Hello. We share the Lord. How not to lose your faith? Share the Lord wherever you go. Siya na nagliligtas ng kalalaway matalino. Sobrang talino. And lastly, number 9, be determined to keep your faith. Dapat determinado po tayo na yung ating pananampalataya ay ingatan. Gawin natin ang lahat ng bagay para yung ating faith ay huwag mawala. Tayo pong may responsibilidad nun. Paano natin gagawin yun? Idilakaran po natin yung revelation pinapaabot ko. Ito yung susi para hindi mawala ang faith mo eh. Determinado ka na lakaran to. I-apply sa life mo. Hello. Pag sinabi determinado ka, willing kang alisin yung obstacle, yung overcome yung opposition, alisin yung mga barrier na yan. Hindi ka nagpapapressure, hindi ka nag-give up, hindi ka nagbaback out, hindi ka nagbabackslide, hindi ka nangihina. Determinado ka, desidido ka. Parang si Noah, may persecution, pero determinado ang tapusin yung ark. Natapos niya. Si Moses, titigas ng ulo ng Israelita. Pero determinadong tapusin yung tabernacle, natapos niya. Si Paul, determinado, naihatid ang gospel of grace, ang salvation ni Jesus sa mga hari, emperador, gobernador, regardless of color and culture, sa gitna ng suffering, imprisonment, death threat. So natapos siya ang will ng Diyos. Hindi po pwedeng i-take lightly na nakarinig ka na, alam mo na revelation, no. You have to fight a good fight of faith. Faith is nonsense unless you fight and face the trials of life and defeat your enemy. Hello. Fight a good fight of faith. Run the race, kept the faith. Sa gitna ng nangyari kay Paul, hindi po nawala ang faith niya. The more na siya po'y na-persecute, may threat ng murder, the more siya po ay consistent, more active, more violent in faith to do God's will. Ang mga taong determinadong wag mawala ang faith na hindi kumukumbinsi ng asawa, anak, magulang, kapatid, ng kulto, ng hilang at ng kung sino pa. But simply make a decision, come what may. I will not give up my faith. I will stand in what I believe. I will stick to what I believe. I must have what I claim. I must win the war. I must go on and fight the fight of faith. Hello. I must run the race. Yan po yung determinado ka. May condition sinasabi ang Diyos, pinangaral ko sa inyo, lakaran mo. Determinado ka. Pag may obstacle, may barrier, hindi ka mag-give up, tutuloy ka. Hindi mo isusurrender yung pinaglalaban mo. Hindi mo isusurrender yung pinaniniwalaan mo. Hindi mo ititigil yung ginagawa mo. Pag may humarang, dadagdagan mo pa yung commitment sa ginagawa mo.
Pag may nag-upo sa pagbibigay mo, purihin ng Panginoon, nagmamadali ka pa, nagdadagdag ka pa. Pag sinabi ng Diablo, huwag ka na magbigay, huwag ka na mag-sponsor, dami ng gastusin yan, tago mo na yan, saka ka na magbigay. Ang sagot mo, no, magdadagdag pa ako, magmamadali ako at gagawin ko na yung pagsunod ngayon. Be determined to keep your faith. Determinado po tayo. Again, hindi ka po pwedeng maging biblical Christian nang hindi ka dadanas ng pagsubok ng pananampalataya. Paulit-ulit po yan. Maaaring wala kang sakit. Sobra ka sa pagpapalang materially, financially. Pero hindi ibig sabihin hindi ka dadanas ng pagsubok ng faith. Minsan sa family, personal, maturity, spirituality. Hindi pwedeng wala kang dadaan ng pagsubok ng pananampalataya. At dapat i-prove sa lahat na yung faith mo ay hindi puwit ng baso, hindi plastic, purong-purong ginto. Na pag ito po ay dinaan sa apoy, praise God, lalong nagliliwanag. At hindi pwedeng sunugin ng piriparnis yung faith mo, kundi ang piriparnis ang susurrender sa iyo. Hindi pwedeng pigilin ng mga leon ang faith mo sa lions den, kundi ang mga leon ang magsasubmit sa faith mo. Determinado ka. Amen. 1 Corinthians 9:24-27, sabi po ng salita ng Diyos, hindi po tayo nakikibaka sa mundong ito na nagbabaka sakali. Hindi tayo kagaya ng boksingero sumusuntok sa hangin. At hindi tayo kagaya ng isang atletang tumatakbo na walang kasiguruhan kung siya tatanggap ng trophy. Ang sabi po ng talata at kabanatang ito, tayo po ay nakikibaka sa mundong ito merong siguradong tatanggapin. May koronang tatanggapin. May siguradong pagpapalang tatanggapin. May siguradong tagumpay na tatanggapin. At hindi tayo nakikibaka sa mundong ito na baka sakaling manalo ang sabi ng Diyos. Siguradong mananalo tayo. Hello? Hindi tayo kagaya ng boksingero nagsha-shadow boxing. Nagbabaka sakaling manalo. No. Tayo po ay siguradong panalo. Yung kanila pong gustong kuning corona, ang sabi ng Bible ay corruptible, nabubulok, nasisira. Baka sakali pa po yun. Yung atin po ay hindi nasisira. Siguradong ating talaga. At katotohanan sinasabi ko po sa inyong lahat, yung inyong mga ibinigay na first fruit noon, hindi ko alam kung ilang taon nyo pong ginawa yan. Yung inyong mga tithe, mga offerings na yan, sacrificial sa family camp, sponsorship sa youth camp, sacrificial sa oras ng Himala anniversary ng GSI Shield, youth anniversary, mga lagip na yan, Mission of Love TV, radio, at iba pa. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, pati inyong pinag-pray at pinag-ayuno kung gaano katagal, kung gaano kahaba naipon po lahat. And I'm here to tell you, the season of harvest has come. Hindi ko sinabing baka sakali. Ang sabi ko, has come. Sapagat ang pangako ng Ama, hindi, oo, hindi. At hindi, oo. Lahat ng pangako niya kay Kristo ay oo. At siya'y ngayon, ha? Lahat ng kayamanan sa langit lupa ay pag-aari ng Ama. The earth is the Lord and the fullness thereof. At wala siyang balak ibigay ito sa dyablo, sa kulto, sa hireling, at tagamundo. Sa ayon yun sa gusto, siya ay nagpasyang ibigay sa mga anak niya para magmasayang. Hindi po siya papayag na masayang ang kayamanan kanya. Siya ang gumawa ng langit at lupa at lahat ng kayamanan sa mundong ito ay kanya.
At hindi ito pwedeng ibigay sa makasalanan, sa hiling, sa kulto, sa sinungaling, sa pagnanakaw ng tithe offering. Wala tayong option kundi tanggapin sapagkat ayaw niyang masaya. Ito'y para sa atin. Maraming masabi niyo, Tatay Apostol, may krisis sa mundo. So what? Our citizenship is in heaven. May krisis sa mundo. Hindi sinabi ng Diyos at ng dyaryo na may krisis sa kaharian ng Diyos sa mundo. We are not of this world. We are living in another kingdom. Kahit araw-araw magkrisis sa mundo, ay hindi tayo magugutom sapagkat iba ang kaharian natin. Ang kahirapan ay nasa mundo, wala sa langit, wala sa kaharian ng mga anak ng Diyos, wala sa kaharian ni Kristo. Ang salot ay nasa mundo, wala sa bahay ng Diyos. Ang dilim ay nasa mundo, wala sa kaharian ng langit. May tao mo ba rito? Ang demosyon nasa mundo, wala sa kaharian ng langit. Ang gutom nasa mundo, wala sa kaharian ng langit. At lahat ng pangako niya, hindi oo at hindi oo. Lahat ay oo, walang hindi. Sabi po ng John 16:33, the Lord said, in this world, there is tribulation. Siyempre, puno ang mundo ng sin. Ano expect mo? Death, sicknesses, disease, poverty, death, misery, darkness. Iyon yung bunga ng sin. At the Lord said, but be of good cheer. I have overcome the world for you. At sa salitang Grego, sa original lang sabi po nun ito, magala ka sapagkat ang mundo, lahat ng salot dito, mula sa diablo, tinanggalan ko ng power laban sa'yo. Kaya yung nagaganap sa mundo ay walang power sa'yo. Kasalanan, kamatayan, sakit, karamdaman, kahirapan, utang, lungkot, takot, kabiguan, pangamba, pag-aalala, ay strip the world of its power to harm you. Exempted ka! Kaya ang sinamang isinilang ng Diyos ay nagtatagumpay sa sanlibutan. At sino nagtatagumpay sa sanlibutan? Sila na sumampalataya na si Kristo ay anak ng Diyos. Sila na nakipag-isa kay Kristo. Hallelujah! 1 John 5:4 and 5. And the Lord and His Word goes on and He said, pag samasamahin natin ang lahat ng persa sa mundo, ako nakatira sa inyo ay milyong ulit na dakila at higit kaysa sa kanila. Wala silang kapag-asang talunin kayo kahit minsan. At di kayo nabubuhay sa mundong ito para magtagumpay. Kayo nasa mundong ito na nabubuhay sa tagumpay. Because I said it, it is finished. Tapos na yung kahirapan mo, yung utang mo, yung lungkot mo, yung kasalanan mo, yung sinful nature mo, yung dilim mo, yung kabiguan mo, yung impyerno. Tapos na gawa ng diablo at mga demonyo. Malaya ka na. It is finished. 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 At dahil tapos na siya, hindi po pwedeng may nawala sa iyo na walang ipapalit ang iyong amang sumasalangit. Now, it's my pleasure to give you my kingdom. Somebody shout hallelujah. Somebody jump to your feet. Somebody clap your hands. Somebody shout your victory. Hello. The Lord God said, anak, ang pangako ko ay hindi baka sakaling maganap at hindi ko susubukang ganapin. Ang pangako ko ay totoong lahat.
Hindi siya oo ngayon. Bukas ay hindi. Hindi siya pwedeng hindi ngayon, bukas oo. Hindi pwedeng oo at hindi. Lahat ay puro oo, walang hindi. Ano sabi sa prophecy? Binitiwan ko sa inyo, I hear God saying, Ezekiel 12:28, none of my words will be delayed any longer. Do you believe that? None of my words will be delayed any longer. Yung hinahanap nyo noon, hinahanap kayo ngayon. Yung gusto nyong mata mo noon, hinaantay kayo ngayon. May kausap pa ako rito. Yung nagpapahirap sa inyo noon, nagmamakawa ngayon, huwag niyong pahirapan. Nagbago na pangyayari. Buntot kayo noon, hallelujah. Ulo na kayo ngayon. Kulang tayo ng marami noon. Umaapaw ka na ngayon. Hindi ka na mangungutang. Magpapautang ka na magpapautang. At nakikiusap ka. Makapasok lang sa trabaho kahit magkano sweldo, okay na. The season of harvest has come. It is a great, great harvest. Sa araw, yung kapatid nyo nagpunta sa boss niya. Ay niya, boss, ay re-resign lang po ako. Kasi, late po yung sweldo. $4,000 lang po yung sweldo. Re-resign na po ako. Marami naman po siyang benefit. Sabi ng amo niya, wala akong makitang kagaya ng mga tag-uhoras ng Himala. Huwag kang umalis, naku. Huwag kang umalis. Magkano gusto mong sweldo? 8,000. O sige, 8,000, okay. Yung $4,000 naging 8. At di lang yan. Yung 12 years mong long service, ibibigay ko lahat. Sila yung nagtanim, tayo kakain. Sila nagtrabaho, tayo mag-i-enjoy. Sila yung gumawa ng bahay, tayo titira. Sila yung nagpakahirap, tayo yung magsasagana. Shifting, turning around, divine reversal. Shifting, turning around, divine reversal. Your glory days has come. And this season of great harvest will never stop. Jesus is our shield. Hanggang ma-rapture tayo. Somebody shout hallelujah. Wala ba rito gustong tumalon? Walang gustong lumundan? Walang gustong pumalakpak? Sakay-sakay po natin isa nating anak na kumitit sa Cavite. Tumabay po sa sasakyan. At matakbo po yung sasakyan. Sabi ni nanay, ito yung bumili nitong sasakyan, ito yung aking anak si Rachel. Naghirapan niya ito ng dalaga pa siya. Dahil yung love gift ni tatay sa sasakyan, yung pinagawa ng building kasi hindi kasya yung pera hindi sapat. Kaya, 1 milyon mahigit lang nakuha, kaya binigay sa building, yung binili ng aircon. So, kontento na si tatay. Sabi ko, totoo yun. Kung ako'y sinama ng anak ko kaysa isa kong asawa habang panahon, period. No? Hindi po number 1, only 1. Sabi ko, hindi number 1 na asawa ko, only 1. Kaya hindi ka ako mabibili yan. Kasi pipigilin ko eh. Kaya ginawa ako nila, nung ako'y magising ng bahay, wala nang tao sa bahay, ako lang mag-isa. Lahat sila wala. At tinanong ko, yung mga dapat kong tanongin, saan sila nagpunta, minilakad lang daw. Kasi kung sinabi nila sa akin, bibili nila yan, yung sinasakyan ko ngayon, hindi siya mabibili.
Kasi pipigilin ko eh. Kasi kontento na ako eh. Sa meron ako, pagkagawa ko na lang yung Durango, yung Mercedes-Benz, yung Ford, so okay na yun. Kasi kahit bago yan, pag sinakyan mo na ngayon, bukas di na bago yan eh. So ganun ako ka-realistic. Nagalitan po ako na sa sasakyan. Sabi sa akin, mag-repent ako. Nag-repent ako. Bakit ako nag-repent? Anak, may contentment ka. Pero marami kong pinangako. Hindi yung contentment mo eh, yung integrity ko. At yan yung problema ng mga anak ko. Yung contentment nila, pero hindi ako kontento. Hanggang yung pinangako ko, hindi nagkakalaba. Ang problema, may contentment tayo eh. Hindi tayo greedy, hindi tayo materialistic. Masaya tayo sa Lord. Pero hindi yun ang issue eh. May pinangako ako. Aalis kayo rito na nagpapautang at hindi na naningil na mga umutang sa inyo. Aalis kayo rito na maraming iiwan ng mga ari-arian sobrang yaman. Aalis kayo rito na masaya at maligaya because my love and my faithfulness save you, make you safe, secure you, and will satisfy you. Nag-repent po ako. Sabi niya, anak, hindi yan yung pinangako ko sa'yo. Nakita mo na yan noon pa sa CBS, napakaraming sasakyan doon sa bahay mo. At hindi yan yung bahay mo. Praise God. Salamat sa contentment ko. Pero masalamat sa integrity ng Amang Sama sa langit. Meron mo ba nakakaintindi rito? Meron bang nakakaunawa? Eyes have not seen, ears have not heard, mind have not conceived what the Father have planned and prepared for you who loves Him. The plan of God in your life is 1,000,000 times bigger, greater, glorious, and marvelous than what you think, ask, and even understand. Parang glory yan eh. Nabasa nyo rito, John 17:22, the Lord prayed, Father, the glory you gave to me, I gave to them. So alam po natin yun. Kung yung magtuturo pa nga dyan, theologian na natuyo sa Espiritu Santo. Tuturo ng Holy Spirit, pero hindi baptized ng Holy Spirit. Eh, didipay niya pa yan. Daming explanation. Pagagandahin niya pa yung pangangaral niya. Pero naunawaan po ba ng lahat kung ano yung glory sinasabi ng Diyos? How big it is? How marvelous it is? No. We have to take it by revelation, by faith. Napapasa natin dyan, the wealth of the wicked belongs to the just. Pero meron ba tayong idea kung gaano kalaking wealth yun? Napapasa natin dyan, blessings. May idea ba tayo kung gaano kalaki yun? Hindi kayang abutin ng isip. Hindi kayang intindihin ng isip. Pero pinaniniwalaan ng Espiritu. The season of harvest, great harvest has come. At dalawang bagay ang kailangan niyang gawin mga anak araw-araw to enjoy it every day. Number 1, expectation. Expectation. Kasi paano ka tatanggap kung wala ka namang inaasahan? Hindi naman gumaling yung lumpo mula sa sinapupunan ng nanay niya in Acts 14:7-8 na nasa Lystra. Malibang umaasa siyang tatanggap. Hindi rin gumaling yung lumpo mula sa sinapupunan ng kanyang ina in Acts 3:1-10. Mula pagkabata, yung lumpo na sa tiyan ng kanyang ina. Malibang siya po'y umasang tatanggap. At pareha silang tumanggap. Ang pagkakaiba lang, yung tinanggap nila, higit sa inaasahan nila. Mas malaki, mas dakila.
Hello? Faith is expecting to receive something from God. At ang inaasahan mong tatanggapin mula sa Kanya ay yung pinangako niya. Huwag mo lang isipin kung paano niya gagawin niya. Maniwala ka pa na lang na ginagawa niya yan. Parang pagpapagaling yan eh. Hindi ko na iniisip kung paano paraan sila papagalingin na yun. Kung meron sila nararamdamang mainit, malamig, may humipo sa kanila, walang humipo sa kanila, hindi ko na iniisip po yun. Ang iniisip ko, isa lang, kasama ng pasasalamat, Lord, salamat po, lahat sila'y pinagaling mo na. Huwag mo lang isipin kung paano ibibilis ng Diyos yung negosyo mo. Huwag ka na dyan gumaya pa sa mga so-called financial expert, business expert, expert for nothing. Kalimutan mo yan. Sa amin ka ng Panginoon, maniwala. Huwag mo nang problemahin kung paano kanya dadala ng customer, kung paano lalaki negosyo mo. Sarili mong version yan eh. Maniwala ka na lang na dadalang kanya, papalakihin niya yan, papapawin niya sa customer. Ay kung wala kang punan, maniwala ka na lang na kaya kanyang bigyan. Huwag mo lang isipin kung paano ka makakapagsimula. Ang isipin mo, nagsimula na siya. Huwag mo lang isipin kung paano ka sasakay ng barko. Kung kailan ka sasakay ng barko. Ang isipin mo, pinasakay ka na yun sa barko, magpasalamat ka na. Ngayon ang isang kapatid nyo rito. Puri ng Panginoon, taon na po apply na apply. Nagpapalakas sa mga kapitan, sa barko, sa opisina. Hindi naman nakakaalis. Pray ng pray, walang nangyari. Nung marinig yung tinig ko na, sumunod ka lang sa sasabihin namin ng Panginoon. Tapos na yung story. Sumunod. Biglang nakasakay. At wala pang dalawa mo promoted. Huwag mo nang isipin kung paano ililigtas sa Diyos yung pamilya mo. Hindi mo kayang isipin yan. Sobra kapangyarihan niya. Hindi mo talaga malilirit. Maniwala ka na lang na ligtas na sila. Huwag mo nang isipin kung kailan lalabas si Isaac, kung paano ilalabas ni Sarah si Isaac, maniwala ka na lang na ilalabas ng Diyos siya kasi nangako siya. May nakakaunawa ba rito ng revelation? Huwag lang isipin kung paano ka ipopromote ng Diyos. Isipin mo na lang promoted ka. Yung upuan ng wicked binigay na sa'yo. Yung posisyon ng wicked binigay na sa'yo. The Lord is the creator of the heavens and the earth. The earth is the Lord and the fullness thereof. Lahat ng kayamanan kanya, wala pong pag-aari diablo dyan kahit isa. Kahit maliit pong gurami sa palaisda, walang pag-aari po yung diablo, lahat sa Diyos. At hindi niya pwedeng ibigay sa hireling, sa nagsisinungaling, sa backslider, magnanakaw ng titit offering. Runner po ng hireling. Hindi niya pwedeng ibigay sa satanista, sa komunista, sa terorista, sa lahat ng sumusuway. Isa lang ang bibigay niya, mga anak niya. Kaya wala kayong option kundi tanggapin niyan dahil ayaw niyang masayang dapat meron siyang pagbigyan. Minindihan niyo po. Malaki pong kamangmangan sa panahon ng ano yan, malungkot ka, namumroblema ka, nagmumurmur ka, nagko-complain ka. Pag may revelation yung magsasaka na anihan ngayon, ang saya niya. At pag may nagtanong, kamag-anak, kaibigan, kakilala, pati diablo, pati haring, pati kulto, o bakit ang saya mo? Naghihirap ang mundo. Anihan ngayon. Naghihirap ang mundo. I don't care. Iba ang kaharian ko. Si Kristong suma sa akin ay milyong ulit na dakila kaysa sa nasa mundo. Pakiulit mo nga ang sabi mo. May krisis sa mundo. O maliwanag lalo sa akin ang katotohanan. Exempted ako kasi sa mundo eh. Excuse me, citizen ako ng heaven. Tagal na po sa Bible yan eh. Hindi lang tinuturo ng mga pastor eh, at mga bishop. Anong turo nila?
May panahon ng kasaganaan. May panahon ng kahirapan. May panahon ng kalusugan. May panahon ng karamdaman. Kulto. Tinakot niya po yung Ecclesiastes 3:1 pababa. Purihin ng Panginoon, hindi lang naman yan yung laman ng Bible eh. Rema sa iyo yan. Sa amin, hindi rema yan. Ang rema sa amin. A good man leaves an inheritance to his children. For the wealth of the wicked belongs to them. Yun yung rema sa'yo, yun ang inabubuhay mo. Kagaya ka ni Job. Kami hindi. Ang rema sa amin, living like this. The devil has no hold on me. At narinig kong tinig ng ama na nagsasabing, ito yung mga anak kong aking kinalulugdan. Lahat ng akin ay kanila. Kaya hindi ako nanonood ng preaching ng iba eh. Hindi ako nakikinig ng turo ng iba. Hindi dahil mali yun. Kaya lang, iba yung narinig nila eh. Sa narinig ko. Hindi ibig sabihin word of God yan, kailangan ko yun. Iba yung sinasabi ng Diyos sa akin sa sinasabi nila. Naintindihan niyo po ako. Naunawaan niyo po ako. Kaya hindi lahat ng programa sa TV, kahit pastor nagtuturo dyan, programa sa radyo, kailangan mo. Yun po yung ignoramus ng church. Sa Lord naman yan eh. Tama naman turo ni pastor. Wala naman nagsasabing mali yan. Bagamat questionable, marami riyan. Pero ang tanong eh, yan ba yung sinasabi ng Diyos? O bunga ng pinag-aralan niya yan? Eh kami, may mandate kami. The steps of the good man are ordered by the Lord. Ang teaching nila, under grace, makasurvive lang. Eh, ang sinasabi ng Lord sa amin, you are saved, you are safe, you are secured, and you are satisfied. Eh, see? Naintindihan niyo po ako. Ganyang kahalagaan narinig mo tinig ng Diyos. Ayan po yung deception sa church. Daming speaker, Amerikano, Singaporean, European, pastor, bishop, full-time hindi, nagninegosyo, andun doon na lahat. Hindi naman yan sinasabi ng Lord. Hello? Sabi niya, anak, dilim sa mundo, ilaw sa inyo. Kahirapan sa mundo, kasaganaan sa inyo. Sakit karamdaman sa mundo, kalusugan sa inyo. Kalawalhatian ko para magpagaling ng lahat ng sakit at karamdaman. Demotion sa mundo, promotion sa inyo. Magkaiba po kami ng sinasabi. Ay, hindi mo naintindihan naman of God. May mga problema yung congregation ko. Congregation mo, kung wala akong congregation dito, kanya lahat. Buti pa siya, hindi full-time may congregation ako, wala, lahat kanya. Katiwala lang akong tapat. O pagpalagay na natin may problema yung congregation mo. Hindi naman nagbabago yung katotohanan ng Word of God at pangako niya. Hello? Those who give, those who believe, always receive. You are the head and not the tail. So para maging malinaw po sa lahat, let me put it this way. Ano man ang kalagayan nyo ngayon, may utang ka o wala, bayad na inutang mo o hindi, maliit sweldo mo o malaki, may trabaho ka o wala, to settle the issue, let me say this, panahon ng kasaganaan ngayon. At kung gusto mong maranasan yung panahon na yan, magbago ka ng kinalalagyan, sumabay ka sa amin sa Diyos. Malinaw lang po siya. Eh, sinungaling kasi yung Diablo. Papaniwalaan ng Diablo yung mga bishop at pastor, mga anak niya, na ay may crisis sa mundo.
Kakagulo sa Pilipinas. Nag-away mga politiko. Apektado kayo. Ha? Saan ko nabasa sa Bible yun? Saan? Ang nabasa ko po sa Bible, pag ang mundo'y naghihirap na, ang mga alala nyo, sobra na yaman. Excuse me, ladies and gentlemen, we have a different nature and distinction. Iba ang Israelita sa Egyptian, magkaiba. Kasi, dapat, yung mga teaching na yun, kinukuha nyo yun, para ibahin nyo, naririnig nyo eh. Turuan ng diablo yung church na sumabay sa nangyayari sa mundo. Naman tayo taga-mundo. Sabi ng mga negosyante nila sa fellowship nila, sabi ng pastor, ay dumadaan yung negosyo nyo sa pagsubok. Okay lang yan. Kasi naman na nangyayari sa maraming negosyante sa mundo eh. May problema kasi ngayon yung stock market. Tumataas kasi yung halaga ng euro. Bumababa yung halaga ng peso. Tumataas yung halaga ng yen. Bumababa yung halaga ng peso. Kaya, apektado tayo. Kasi, nararanasan ng maraming negosyante yan eh. Kaya nga ayaw nila magtaas ng sweldo. Pag nabalita, magdadagdag ng 500, marami sa kanila na hospital, inaatake ng heart attack. Lugi daw sila. Lugi. Hindi naman totoong lugi eh. Lugi talaga yung manggagawa eh. But anyway. Ano pa pong version yung gusto nilang sabihin? It's up to them. Isa lang po ito eh. Huwag mong isama yung Psalm 37, 18, 19. Huwag mong isama yung Ecclesiastes 11, 24, 25. Huwag mong isama yung Luke 6, 38. Huwag mong isama yung buong, hindi po chapter, buong book ng Exodus at Deuteronomy. Ito pong dalawang aklat na ito, basahin mo, lagpasan mo yung Numbers at saka Leviticus. Pagsamahin mo to. Kasi yung Numbers at Leviticus, puro ano yan eh, instruction. Pero ito pong mga Deuteronomy, Exodus, instruction at napakaraming blessing. Connected. Kung isama lahat yan, mahala kay 3, 8, and 10 ka lang. Dadandahanin ko ha. Dalhin ninyo ang inyong mga ikapu at mga handog sa bahay ko. Ano pong utos? Dalhin. Hindi sinabing itago, ibangko, dayain, ipitin, itabi, bulukin, iwanan sa kamay ng Antichrist. Ang sabi, dalhin. Yan. At ano pong pangako niya? Bubuksan ko yung pinto ng langit. Ikalawa, ibubuhos yung pagpapalang walang sukat paglagyan. Ikatatlo, sasawayin ko yung diablo para hindi guluhin yung negosyo nyo, trabaho nyo, kita nyo, posisyon nyo, promosyon nyo, pamilya nyo, kalusugan nyo, katawan nyo, kaligtasan nyo at pamilya nyo. Ika-apat, kahit siya ka magpunta, bless ka. Nag-abroad ka o hindi, bless ka. Now, question. Meron po ba rito sinabi ang Diyos na dalhin ninyo yung mga ikaputandog at pag panahon ng maganda ekonomiya ng buong mundo, bubuksan ko yung pinto ng langit, ibubuhos ko yung pagpapalang walang sukat paglagyan, sasawayin ko yung diablo, at kahit siya kayo pumunta, bless kayo. Meron po ba siyang sinabi na, dalhin nyo inyong mga ikaputandog, at pagka malapit ka sa boss mo sa kumpanya, bubuksan ko yung langit? Nangingiti yung marami. On and on and on. O dalhin nyo inyong ikaputandog sa bahay ko, para may magamit ang lingkod ko sa TV radio, sa biyahe niya, sa Mission of Love, at papabilis Pilipinas buong mundo. At pagka nakasakay ka na sa barko, maganda na yung kita ng negosyo mo, nakapagtapos ka na ng pag-aaral, bubuksan ko yung pinto ng langit, ibubuhos yung pagpapalang walang sukat paglagay, sasabihin ko yung diablo, kahit saan ka pumunta, bless ka. May sinabi po siyang ganun? Wala. Ang sinabi niya, sumunod ka lang, bubuksan ko langit. Ibubuhos ko yung pagpapalang walang sukat paglagyan. Sasawayin ko yung diablo. At kahit siya ka pumunta, bless ka. Kaya po yung problema naman, nagtuturo ng mali eh.
Niloko lang Diablo. Kasi panay basa lang diyan rin, tsaka nood ng TV, kaya ganun yung pastor tsaka bishop. Yung may niya polluted. O lumilindol. Ngayon mo lang nalaman, hindi pa lumilindol, patagal ka lang pinarapis sila, lilindol. Paulit-ulit yung lindol, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang hindi nagsisiyang sambayan ng Pilipino, hindi siya titigil. Ang ibig bang sabihin, porke lumilindol, yung mga anak ng Diyos, kakainin ng lupa, kagaya ni Cora, tsaka ni Datan, no way. Lindol lang yun, ang panahon ni Noah, bagyo talaga Bagyo talaga. 40 days and 40 nights po na umulan. Kaya nga, lumubog buong mundo, pati bundok At 150 days po tumagal yung tubig sa lupa, sa buong mundo. Amen? Hindi ko alam kung ano na yung kalagayan ni Noah Hindi ko alam kung ano na pakiramdam niya. Kasi sumobra ng 150 days Ito, lindo lang. Panahon ni Noah, mas malala yun. Hindi ko alam kung ano na feeling ni Noah sa loob ng ark. I don't know. Isa lang bagay ang alam ko. Genesis 8:1, and God remember Noah. Pagtaas po tayo ng dalawang kamay. And God remember Noah. Is that revelation enough to satisfy you and to cause your spirit to explode? And God remember Noah. And God remember Noah. Ano man ang pakiramdam nyo, ano man ang dinadaanan nyo, sakit na ng ulo yun sa kakatawag ng bangko, kakatawag ng mga call center agent na, Sir, yung pong bill nyo sa credit card, pinadala na po namin, Sir. May tawag ng tawag. Sakit na yung ulo niyo sa kakakatok nung naniningil ng ilaw tubig at kakapaalala ng mga anak niyo na malapit na pasukan. Mapa, malapit na pasukan. Ito na yung Diablo. Huwag mo munang ibigay yung pledge mo sa biyahe ng man of God. Naunawaan ka ng Diyos. Huwag mo munang ibigay yung tithe at offering mo pagkatapos na ng klase. Kasi bibili ka ng mga libro. Hindi pa scholar anak mo. Mahal tuition fee ngayon. May tuition fee hike ngayon. So ayaw ng school na 7 bayad. So, isipin mo ito. Hello? Mga customer ngayon, hindi namimili kasi nag-iipon sila para sa pasukan. May mga koleyo na sila. Hello? Tsaka yung competition sa negosyo ngayon, mabigat. Marami ng franchise na dumating sa Pilipinas, galing Europe, galing Amerika. Ay kakompetensya yung negosyo mo. So, pagdagdag pa po kayo na hindi ko nabanggit. But let me say one word. And God remember Noah. Ano pong ibig sabihin, and God remember Noah? Kasi naman, bago si Noah sumakay ng arko, nangako ang Diyos kay Noah. At kahit may bagyo, mahaba po ang bagyo, hindi nakalimutan na yung pangako niya. So God remember Noah. At namuha si Noah ng arko, lahat ng pinangako na Diyos, sabi na yun, lahat ng nakikita mo, iyo! Hallelujah! Jesus is alive! Obedience. Expectation. Expectation. Obedience. Huwag tayong padaya sa Diablo. Sabihin mo sa katabi mo, malakasan mo, huwag kang padaya sa Diablo. Ang trabaho ng Diablo, pag di kanya kayang pigilin, i-contain ka, lilimitahan ka. Sabihin ng Diablo, ang daming gastusin. Bigay ka na nakalipas sa tithe and offering, first fruit. Pagkatapos, anniversary ng oras ng Himlat. Ang pananampalataya sa Diyos ay tagumpay, humihinga, gumagalaw, sumusunod sa bawat panahon. Hindi lang nakapag-testify yung isang anak natin dito Kaya ako lang po magte-testify. Mabuti, may mga abogado kang kaibigan, kakilala, tutulong. May mga kamag-anak ka sa Amerika, bibigay ng pera para tumakbo ito. Pero ako, hindi ko nakakalimutan yung, it is not by might, nor by power, but by my spirit, says the Lord. Hindi ko nakakalimutan yung tamang tao. Mga dokumentong ito,
Mahanap na ng abogado. Andiyan na yung pamilya sa Amerika para magpayo. Kung sino-sino pang mga tao. Di lang ikinig si tatay, nakatingin lang. Sige. Pray lang tayo, pray. Ay, isang araw, nakapasok siya sa tent ng mga anak ng apostol. Yung anak din natin, nakapasok sa tent na family camp. Nakita niya isang anak ng apostol. Lord yun. Pinagtagpo sila. So, natapos po yung istorya. Lahat po ng dokumentong imposibleng lumabas na matagal na po ay hindi lumalabas. Saglit lang po nakuha niyang lahat. Kung kayo magtatanong bakit the season of harvest has come, ay kasabay po ng paglabas ng mga dokumento para ma-release na po yung lupa. Purihin ang Panginoon. Higit 150 million. So for 10 zone, ang mga buyer po yung nagkakagawan. Oo, dalangin ko po sa Ama na kayo po yung nakakaintindi. Kumuha kayo ng pinapaabot ko ngayon. Ganito po natin ito ilagay. Ito po, tulog po si Juan. Bakit tulog si Juan? Tamad nga eh. Dahil kung siya po ay hindi tulog, hindi Juan pangalan niya. Ano pangalan niya kung siya hindi tulog? John. Tulog, Juan. Ano nga niyo? Bigla nagising si Juan. Tulog. May tumama sa kanya. Sabi ni Juan, ano yun? Nagising si Juan. Ang sagot ng Lord, the season of harvest has come. Pag dumating na po ang kaganapan ng pangako ng Ama, wala ka nang gagawin kundi umasa, sumunod at tumanggap. Taas po tayo ng dalawang kamay. Ay magnanakaw ng tithe offering at Paris Purut, no? Tinutulog ang sarili niya para sumagana. Talaga nagpapagod ka. Ano bang sabi ng kapatid niyo roon sa family camp? Kanya ko, hindi ko na unawaan yung mga Paris Purut na yun. Wala intindihan yan. Pero sabi ni Tate Apostol, mag-Paris Purut daw. Kailangan kaming bahay. Tsaka lupa, hirap na hirap kami. Upa kami ng upa. Nagsawa na nga kami ng kakalipat eh. Pero sabi niyo, nung man of God ni tatay, mag-Paris Purut sa Lord. At yung isang taon mo, bless. Late-late ng sweldo namin. Wala nga kaming tirahan. Lagi kaming pinapaalis. At di nag-Paris Purut ako. Purihin ng Diyos ngayon. Meron na kaming bahay at lupa. 3 pa ito at di namin alam kung saan kami titira. Libre lahat. Masipag yung magsasaka. Tanim ng tanim. Dilig ng dilig. Ando doon na po ako. Tanim ng tanim. Pero malibang pamungahin ng Diyos yan, walang mangyari riyan. At kahit may bagyo, kahit may lindol, pag pinamunga ng Diyos yan, walang pwedeng pumigil dyan. Kaya may brownout, kaya may blackout, kaya may kulto, kaya may halin, kaya may sinungaling, kaya may magnanakaw. Pag pinamungan ng Diyos siya, walang pwedeng makapigil dyan. Hindi ko po alam kailan kayo nagsimula mag-Paris Purut. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung kailan kayo nagsimula magpakatapat sa pagtatayt, pag-o-offering. Hindi ko alam kung kailan kayo nagsimula mag-sponsor ng family camp, youth camp, nag-love gift kay tatay, bigay sa TV, radio, Mission of Love. Hindi ko po alam. Haring magkakaiba kayo ng taon, panahon. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung gaano karaming fasting ginawa nyo, gaano karaming prayer. Personally, kasama sa season of prayer and fasting, corporately, public, group, I don't know. Isa lang ang alam ko. The season of harvest has come. Hindi ko alam kung gaano karami na po naibigay nyo. Hindi ko alam kung kaya nyo itong kwentahin. Compute nyo po lahat ng ibinigay nyo magmula nung kayo po yung magbigay, nung kayo naligtas hanggang kahapon, hanggang ngayon, hanggang kanina. Compute nyo lahat yan. The season of harvest has come. Hindi ko alam kung banker kayo o
o manager kayo ng lending company, hindi ko alam. Kung kayo ay ekonomista, hindi ko alam. I-compute nyo lahat yun. Nagmula nun hanggang kanina na nagbigay kayo, mamaya magbibigay na naman kayo. The season of harvest has come. At lahat ng tubo ng kasama ng binigay nyo, the season of harvest has come. Hindi ko alam kung gaano karami ang kayamanan ng wicked sa mundong ito. Hindi ko alam. Hindi ko alam. Ang alam ko lang, ang Ama, may-ari ng lahat. At niya ibibigay sa kulto, sa hiling, sa sinungaling, sa walang commitment, magnanakaw natin, tinopening backslider, immoral, walang respect sa mga lingkod ng Diyos. Nagdi-divide ng church. Ngayon niya po ibibigay sa kanila to. Sa mga taga-mundo. Sarap maging anak ng Diyos. Hindi niya to ibibigay sa kanilang lahat kahit anong gawin nila. Isa lang pagbibigay niya. Committed, dedicated, sumusunod at hindi nagsasawang sumunod. Ang sarap maging mga anak ng Diyos. Tayo pong lahat ay tumayo. Magtaas po tayo ng dalawang kamay. And let me sing for you. Believing God is speaking to you. That you may know. Know, therefore, that the Lord, your God, is God. He is a faithful God, keeping His covenant of love to 1,000 generations, to those who love Him, to those who love Him, to those who love Him and keep His command. Let me sing for you as God speaks to you. Know, therefore, that the Lord, your God, is God. He is a faithful God, keeping His covenant of love to 1,000 generations, to those who love Him. And that is you. Jesus is our shield. To those who love Him, to those who love Him and keep His command. Let me sing for you as God speaks to you, that you may know. Know, therefore, that the Lord, your God, is God. He is a faithful God, keeping His covenant of love to 1,000 generations. To those who love Him, to those who love Him, to those who love Him and keep His command. Let's play the organ. You stretch your hands and enjoy the love, the presence of the Father. I tell you, my children in the Lord, Jesus is our shield, worldwide ministry, Church of God. The love and the faithfulness of the Father will always save you. Will keep you safe, secure, and satisfied in every area of your life and forever. Oh, we are blessed. So much blessed. Forever blessed. It's time to believe God.
It's time to confess what you believe. Siyang may-ari ng kayamanan sa langit, sa lupa at sa ilalim ng dagat. At mga nakabaon sa lupa. Hindi ito ibibigay sa hiring, sa kulto, sa magnanakaw, sa sinungaling, sa nagdi-divide ng church. Sa nagtatayo ng kanyang kaharian, sa mga terorista, sa mga komunista, sa mga satanista, sa magnanakaw ng tithe at offering, sa matitigas ang ulo. Ayaw niya, ito yung masayang. At dahil ayaw niyang masayang, ibibigay niya sa kanyang mga anak. For his children to finance the gospel. The presence of God is so sweet in this building. The manifestation of God's presence is an assurance. An assurance. An assurance. The season of harvest has come. Hindi ko po sinabing baka dumating, susubukan ng Diyos dumating, pipilitin niyang dumating. Ang sabi ko, has come. Hindi niya sinabing pipilitin niyang tuparin ang pangako niya, pag-aaralan niya, pupersahin niya, gagawin niya lahat na magagawa niya para tuparin ang pangako niya. Ang sabi niya, it's all yes. When you live your bottle, so what a joy in the Holy Ghost. Pinakamayamang ministeryo sa buong mundo. Oh. Kulang ang granary ni Pero para ilagay ang ani ni Joseph. Sila ang nagtanim, tayo kakain. Sila ang gumawa ng bahay, tayo titira. Sila ang nagtayo, tayong makikinabang. Sila ang nagluto, tayo ang kakain. Sila nagtanim, tayo ang kakain. Shifting, turning around, divine reversal. Oh, when you lift your both hands and enjoy the joy of the Holy Ghost and the love of the Father for the glory of God the Son. Listen. He is a faithful God. You hear that? Keeping His covenant of love. I know you believe. For 1,000 generations. And those who love Him. And those who love Him. And those who love Him and keep His command. Thanks for listening to Miracle Hour Podcast. If you are blessed with our program and want to know more about the Lord, like us on our Facebook page at www.facebook.com/JIOSWM. And subscribe to Jesus is Our Shield Worldwide Ministries YouTube channel. Our time is running out. Jesus is coming any moment. Apostle Renato D. Carrillo is mandated by God to bring the church to its full potential and to live like Jesus. Have a part in this end-time move of God. Pray, fast, and give to the work of the Lord. To God be all the glory.